Hello, magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. Ito naman si Justin, Top News PH. Before anything else, I would like to request that you paki-like naman, and then press that like button para gaganda naman ang channel natin, and it will be broadcasted to a lot of people. Then try to share this video to your friends para naman ma-inform sila. Then most of all, of course, paki-subscribe kahit pa isa-isa lang. Paki-subscribe dito sa Justin Talk News PS. This morning, marami tayong pag-usapan. This is the aftermath of the Senate inquiry on PRRD's kidnapping case doon sa ICC. So, ang daming nangyayari, ang daming there's a lot of things that transpired during the Senate hearing, at they are very interesting at very controversial at very revealing yung mga statements that were made by the cabinet secretaries of PBBM. There are a lot of things na nare-reveal at patuloy nilang binabahiran ng matinding kasinungalingan at gustong i-cover up, itago sa mata ng mga mamamayan. At hindi mangyayari yan dahil very active ang social media natin. Mga tao ngayon, the citizens of this country, has reached the point na alam nila kung paano i-balance, i-evaluate ang situation. And this is one positive thing na nangyayari dito sa bayan natin. Ang mga tao meron ng kamalayan sa mga katotohanan na pumapaligid dito sa pagganap ng mga tauhan sa administrasyon sa kanilang totoong gampanin o responsibility sa pagganap ng kanilang mga katungkulan sa gobyerno natin. At ito nakikita kahapon kung gaano sila irresponsible and nagdi-deny sa mga mga true facts na glaring naman na nakikita. So isa yan sa mga pag-usapan natin, but of course we'll be talking a lot of things na nangyari, mga binubunyag ng mga resource person na in-invite ni Senator Amy. So maraming nangyari kahapon dito sa pamagat ko, na basta wag natin ituro kung sino nag-utos sa atin. Malamang yan ang pinag-usapan nila ng mga team punta dyan sa Senado, na huwag talagang sabihin na si BBM ang nagsabi sa atin, kahit nagdudumilat naman ang katotohanan na walang iba na magtuturo sa inyo na i-implement yung pag-aresto ng pag-kidnap, extrajudicial rendition kay President Duterte. Diba? Nakita natin mismong nag-implement ng arrest warrant kuno ay ayaw aminin kung sino ang nagbigay sa kanya ng mandato or sino nagbigay sa kanya ng pahintulot na arestuhan si President Duterte. Diba? Para silang mga bata nagtuturuan kung anong sabi kung tinatanong na si Tory. Marami siyang sinasabi tungkol doon sa pagsusunod lang niya doon sa utos sa kanya. Nang tinanong kung sino nagbigay ng utos sa iyo, sinasabi niya yung Chief PNP, si Marvel. Then kay Marvel, sino bang nag-utos sa iyo? Ang sabi ni Marvel, ay sinunod ko lang yung impormasyon, yung warrant, yung diffusion notice galing sa Transnational Crime Agency, yung si Alcantara. Tinanong si Alcantara, ay
sinunod din niya yung utos sa kanya. Meron ding dumating sa kanya na warrant, kaya inimplement lang niya yung nandyan. Pero hindi nila ma-pinpoint kung sino talaga ang source ng utos na yan na i-implement yung sinabi nilang warrant na yan na galing daw sa Interpol na wala namang katotohanan. So anong nangyari? Umabot kay Boying. Ang ginawa ni Boying, sinabi niya na wala siya dito sa Pilipinas, pero siya ang unang nakakuha ng diffusion notice. At sinabi niya na in-implement lang niya yun dahil daw valid naman daw yung diffusion notice. At sinabi ni Senator Amy, hindi naman pwede mag-aresto ka based on the diffusion notice. A diffusion notice is not a warrant of arrest. Anong ginawa niya? Ang unang niyang sabi yan yung unang hearing. Pero ngayon dinagdagan niya na may kasamang warrant galing sa ICC. O, di ba? Puro kasinungalingan. Una mong sabi, diffusion notice lang, ngayon may warrant na. Kasi huli naman dumating ang warrant of arrest na hinihintay nga ninyo ng napakatagal na oras para ma-implement yung kidnapping na yan. So, ang nangyari, sabi ni Boying, I issued a clearance na kasi binigay daw sa kanya, humingi sa kanya ng payo yung mga department, yung police mismo, sina Marvel, kung anong gagawin. Nabigay daw siya ng clearance. Parang siya na rin ang nag-utos. Ganun daw ang ibig sabihin, na siya ang nag-utos. Sa ganyang kabigat na parang tinakpan pa rin niya si BBM sa kaduluduluhan. Na kahit nasusukol na sila, talaga naghahanap ng paraan para makalusot. Pero sa totoo, si BBM ang nag-utos. Doon pa lang sa usapan nila doon, apat, kasama si Gibo Teodoro, si Jun Bigramulya, at saka si Marvel, nag-usap na sila kasama si BBM. At yan ang utos. Doon pa lang inutos na. At matagal na inutos. November pa lang, inutos na yan ang gagawin. Kaya sabi ni, nung tinanong si Turi kung kailan ginagawa yung Upland pursuit or Upland tugis, ang pagkahabol, kung ibig sabihin, na naka-post sa newsfeed ng New York Times na hindi raw totoo, hindi daw niya alam yan. O sana daw malaman niya kung sino nagsabing ganyan. That is a US-based newspaper, news organization. Huwag mong sabihin wala silang source na matino at i-print nila yan sa newspaper nila, sa kanilang website, sa kanilang news site. Ibig sabihin, ganyan lang kadali nila ilagay yan kung wala siyang matinong source. At ngayon gusto mo pang pasubalian na hindi yan totoo, na mayroong Upland pursuit na pinagyayabang mo pa nga noon na sa unang mga hearing at sa mga interview ni Torre na matagal na sila nagprepara sa bagay na yan. At sabi niya, yan lang talaga ang ginagawa ng kapulisan. Talagang naghahanda para kung mayroong mga insidente mangyari ng ganyan, nakahanda na sila. Pero hindi specific. Ang sinasabi mo specific para kay President Duterte. Di ba? Kasi nungalingan na naman yan. Kaya nga ito, nakikita natin kung anong klaseng mga opisyal tayo dyan sa PNP, mga kabinete natin, kung gaano kasi nungaling na hindi na nila kayang pagtakpan yan. At unti-unting nabunyag. At ngayon, talagang nabunyag na ang kanilang mga kasinungalingan doon sa hearing na yun. Maraming papasalamat tayo kay Senator Amy. Kahit naman hindi tayo talaga sold out sa kanya, dahil may mga bagay na kulang para sa akin, dapat pa niyang gagawin. Ngayon, dito nga yan sa with regards kung sino talaga ang nag-utos, wala talagang nagsalita. Pero kahit na hindi nila sasabihin,
openly sa public, alam na natin. Sino bang mataas pa kay Remulla? Susundin niya yung utos na yan. Hindi, si PBBM lang talaga. Siya ang commander-in-chief, siya ang presidente, at siya lang ang may karapatan na mag-utos para dyan sa extrajudicial rendition na ginawa nila or kidnapping. Ngayon, maraming iba pang bagay. Kaya nga ito isang sinungaling din na talagang ultimate na liar. Ito si Marcos Lacanilao. Ang malungkot lang, na-contempt nga siya ni Senator Bato at sinang-ayon na naman ni Senator Amy si Lacanilao, Marcos Lacanilao, na siya raw ang representative din ng Interpol dito sa Pilipinas, na inappoint ni PBBM immediately during that operation. Ngayon, sabi niya, hindi niya alam kung dinala ba sa National Competent Judicial Court, CPRD. Hindi daw niya alam. Samantalang 16 hours siyang kasama si PRD dyan sa loob ng Villamor, hindi niya alam. Nakakapagtaka. Kaya nainis sila Senator Bato. Hindi niya alam. I don't know. Doon naman sa papel na pinirmahan doon sa ICC pagdating, tinanong din yan kung dinaan ba yan sa competent national judicial entity or court dyan sa Pilipinas. Ang sagot niya, no, don't know. Hindi niya alam din. Dapat no lang. Kasi alam naman niya na hindi talaga dinala si President Duterte sa isang national competent judicial court. Dapat yan ang sinagot niya. Ngayon, dahil sa nabanas na sila Senator Bato at Senator Amy, talagang kinontempt nila. But kabaliktaran ito doon sa nangyari sa Kongreso. Sa Kongreso, hindi mangyayaring mag-contempt ka at hindi aprobahan ng Speaker of the House na si Martin Romualdez. Dito hindi. Pinakawalan ni Jesus Escudero. Hindi pinirmahan yung contempt order ng Senado. Kitang-kita na natin kung anong karakas nitong Jesus Escudero na yan. Hindi niya pwedeng talikuran si Lisa. Kahit maraming balita na si Lisa talagang mahirapan na siguro na mag-appear. Alam na ninyo kung anong ibig sabihin. Ayoko naman ako mamumuna dyan sa balita na yan. But sa grapevine, yan ang kumakalat ng balita. Hindi ko lang i-mention specifically, pero yun ang kumakalat ng balita. Medyo mahirapan. Ngayon, ito nga si Jesus Escudero, nagpakita ng kanyang tunay na mukha na talaga yan ay waiter talaga ni Lisa. Hindi pwede niya iwanan yung amo niya. Kung anong sasabihin, gagawin niya yun. Marami nagtatanong kung ganyan pala siya, na-contempt na, hindi na sinang-ayunan yung kanyang mga senador. Sigurado ko ang ini-insist niya yung executive privilege na hindi daw pwede labagin dahil nga karapatan daw yun ng mga kabinete. Doon sa kasong previous cases na nagkaroon na ng desisyon ang Supreme Court. Yun ang basihan niya. Pero kung ikaw naman may respeto ka doon sa mga senador mo, dapat sundan mo kung anong gusto ng mga senador mo. Diba yun ang isa sa mga sinasabi mo na hindi ka pwede magpatawag ng special session dahil nga with regards doon sa impeachment ni Pipi Sara. Dahil hindi sasang-ayon ang lahat ng senador. Pero ngayon, klarong-klaro nagsinungaling yan si Lacanilao na hindi daw niya alam kung dinala si President Duterte sa isang competent national judicial court. Hindi daw niya alam. Magugulat ka ni Lacanilao. Kaya nangyari i-contempt pero pinakawalan agad.
Parang kumain lang yung siya dyan sa Senado, then umalis na kaagad. So ganyan kasarap ang buhay ng Marcos sa kanila na yan. Ambassador daw yan sa Netherlands. So nakikita natin ang laro. Kaya nga ito, medyo may kaba rin tayo kay Chis Escudero kung siya pa ang patuloy na magiging senador sa 20th Congress. Siya ang magiging presidente ng Senado by the 20th Congress. Kasi nakita na natin ang mentality niya. Medyo nagdedelikado si BP Sara niyan. Kasi susundin talaga niya kung anong gusto ng kanyang mga katunggaan o kasinghutan, ganyan. Kaya susundin niya yun, diba? Maraming revelation yun si Cathy Winag, magkakasama daw yan. So anong ibig sabihin yan? Hindi talaga yan lalabag doon sa gusto ng kanya mga kasinghutan. So ngayon, ito nga, maraming nangamba kung ito patuloy magiging presidente ng Senado. Paano na lang yung impeachment ni BP Sara? Ano kayang gagawin yan? Siguradong makonvict si BP Sara kung nandyan pa rin yan. Nagtatanong yung iba, ano bang solusyon dyan? Kung ano bang gagawin natin? Ganito lang kasimple. Black voting tayo, PDP laban. Boto natin ang PDP laban senatorial base ni President Duterte straight. At kung ma-elect na yan, swerte kung ma-elect yung 10, o gusto niyo dagdag si Amy Marcos dahil sa ginawa niya ngayon, pwede, mayroon pang slot na 10 or 11. Di nandyan si Camille Villar, pwede nyo isama, or si Pia Cayetano, pwede rin nyo isama yan. So may choice kayo. Pero huwag niyong galawin yung 10. Once makapasok na yung 10 dyan, pagdating doon sa 20th Congress, mag-elect ng bagong Senate President para maalis na yan si Escudero. At yan ang kinatatakutan nila dito sa eleksyon na to. At yan tayo makakabawi sa kanila. So dapat talaga straight PDP tayo. I-elect natin yan. Yun lang ang ganti natin sa mga ginagawa nila. Ngayon, swerte sila kanila. Parang nagkakape lang siya sa Senado sa pera natin. Then set free na siya. He was set free by Jesus Escudero. So ganyan ang nangyari diyan kay Lacanilaw na na-cite ng contempt pero nakawala. Si Grijaldo umuugat na diyan sa presinto, malapit sa Kongreso, hindi talaga pinakawala ng House of Representative, yung mga hunghang na mga congressman, mga yungkuns. So ito naman expected na rin natin na talagang hindi yan isyuhan ng hindi yan naprobahan ni Chis Escudero. So yan ang nangyari. At ngayon, bistado na natin si Chis. Kaya kayo tingnan natin mabuti kung ano ang pipiliin natin ngayong eleksyon na to. Sino ang pipiliin natin? So, ibang highlight naman, dito naman sa nangyari doon sa pag-aresto kay President, yung actual arrest, natatawa ko kay Tory. Alam mo si Tory, parang may psychological problem. Isipin mo, lahat na tao alam na mali na yung ginagawa kung yan ang gagawin ng isang tao. Alam niya mali ang ginagawa, pero sinusunod pa rin niya. Walang kimi-kimi. Hindi siya second thought or hindi siya nagdadalawang isip. Wala siyang, parang yung tao na to walang konsensya. Hindi siya nagkukonsensya. At proud pa siya sa ginawa niyang kamalian. So, kung psychometrician ka or psychologist ka, malalaman mo talaga may diferensya sa pag-iisip.
I don't know kung anong proseso dyan sa PNP. Bakit ang mga ganitong klaseng taong pag-iisip ay napopromote pa rin? At sa isang buwan yata, 2 beses na promote. Yan katindi. Yan kabangag ang presidente natin. So, nagpapasalamat siya na yung attack group niya, ganyan ang ginagawa. Parehong-pareho sila lahat. Talagang may diferensya sa pag-iisip. Hindi siya nahihiya sa mga sinasabi niya. Proud pa siya. Makikita doon sa linyahan ng mga tanong. Alam mo, may edad na yan, matanda na yan. Ex-president pa. Ba't ginaganyan mo? At si Miguel Dia, ba't pinusasan mo? Hindi sir, kasi nakaharang siya. Nakaharang? Ang dami ninyo. Kung doon ka dumaan sa kabila, kung gusto mo talagang kunin si Presidente Duterte, at tandaan mo, dapat mag-extend ka ng tremendous courtesy dyan dahil ex-president yan. At may katwiran. Sinabi pa ni Bill Panay ang sigaw niya na sabi niya doon na i-observe natin kung anong nakalagay doon sa Article 59 ng Rome Statute ng ICC at hindi pinakinggan ni Torre. Pati si Bilra, hinatak pa niya. O kaya nagkasigawan, pati si Kitty, minumura siya sa ginagawa niya. Gusto talaga nilang hatakin. Anong sabi niya? Hatakin ko yan. Hatakin ko yan. Kasi daw, 10 hours na, 12 hours na. Nang tinanong siya ni Senator Amy, may taning ba na oras yan? Dapat ba mamadaliin yan dalhin doon sa... o kailangan dahil 16 hours na, 12 hours na. Matagal ng usapan. Nakita mo kung anong klaseng utak yan. Ano pa, may medical condition pa si President Duterte. Nakaupo na lang, nakapikit ang mata dahil sa 300 na pala yung blood sugar count. Nakita mo yan? Pwede yun madisgrasya si President Duterte noon. Tapos nagbigay ng doktor. Ang tagal, tatlong oras pa. At nakasaad sa batas na kailangan doctor of choice ng suspect na inaresto mo. Na hindi naman ginagrant matagal pa. Na meron ng actual medical condition ang pasyente, ang suspect. O, nakita mo? O, anong sagot niya? Kasi hindi ko nang tinanong siya, ba't hindi pinapasok si VP Sara? Sinabi niya na ano na kasi, matagal na kasi, malapit na yung oras, may taning pala kayo. Sabi niya, hindi niya masagot kung may taning. Nakita mo yung pag-iisip. At ano daw, si President Duterte naman daw, okay naman daw dahil tumayo. Alam ni President Duterte na ayaw niya mag-escalate ng kaguluhan. Na marami pang maaksidente o marami pang madamay dyan kasi talagang lahat gusto siyang dipinsahan. Pamilya niya, sina Ma'am Hanelit at saka si Kitty, si Atty. Bildra na hinatak tinanong si Torre kung bakit yan ang ginawa mo kay Bildra. Kasi daw matagal na raw. Yun lagi niyang sinasabi, matagal na kasi. Kaya nga, merong nagbigay sa iyo ng timeline kung ilang oras mo dapat dalhin. At nung interview pa sa iyo, kaya mong gagawin na arestuhin sa President Duterte at bigyan ka lang ng eroplano, dalhin mo na siya sa Hague. Yun na nangyari. Pero doon sa tanong kung sino nag-utos, ang tinuturo mo si Marvel, puro kayo turuan para kay mga bata. Ganon. So kitang-kita, kaya sa tingin ko, yung natawa ko doon na dahil daw naglagay ng upuan, hindi daw nakakatawa naman yan, kaya inaresto mo yung tao na may medical condition din, si E.S. Miguel Dia, pagdating nga sa The Hague, sa Rotterdam, na confine nga siya doon ng ilang araw dahil nga may medical condition talaga siya. Buti nandoon yung misis niya nung pag-aresto sa kanya. Hindi daw niya pinusasan sa likod. Whether kung pinusasan mo sa likod o sa harap o pinusasan mo dalang kamay, mali yung ginawa mo. Alam mo ba yun? Saan ba graduate to? PNPA.
Sus, napakalungkot isipin na ganyan pala ang training sa inyo yan sa PNP. Ganyang klaseng produkto ninyo. Kung saan man galing yan, PME ba o PNP? Parang PNP galing yan eh. Nakita mo anong klaseng mga tuwiran. Magaling pa nagbibinta rito sa kanto namin. Magagaling pa mga tuwiran. Merong logical reasoning. Base doon sa kung anong katotohanan at anong dapat mong gagawin sa moment na yan, na ganyan. Nag-request na ng medical attention, hindi mo binibigay. Pati si Pipi Sara, hindi mo pinapasok, which is an immediate relation with the president, being the daughter. Kung anong in-insist mo, ay matagal na kasi. Alam mo ba na labag yung tanong ni Senator Cayetano, labag yung ginawa mo? Kasi nakasa dito sa revised penal code natin na kailangan sa mga nag-aaresto kung anong yung naarestong suspect, kung anong i-request na medical doctor at yung mga kamag-anak niya, anak, mga kapatid o mga anak pamangkin or may relasyon, kailangan bigyan mo ng laya na makipagkita dyan sa suspect, at yan ay hindi ginawa, at yan ay malaking violation doon sa proseso ng pag-aresto ng isang suspect, at yan may kulong na 4 na taon. At sigurado ako, if everything settles down, sigurado magkaroon ka na maraming kaso. Pagyayabang mo, paulit-ulit mo sinabi diyan sa sa Senate inquiry na ididimanda ka kung may reklamo, kung mali ang ginagawa. Sigurado yan. Huwag kang magyayabang. Pwedeng hindi ngayon magdemanda, but later on, sigurado kang kulong ka. Sigurado. Sa daming galit na tao sa iyo. Hindi natin alam kung mayroong gagawa ng masama sa iyo. Sobrang galit sa inyo. General Torre, ilang bisis mo parang iniisip mo na hindi ka na mabuwag dahil sa pumuprotektan sa iyo. Pero unti-unti na kayong nalulusaw, unti-unti kayong nabubuwag sa pangyayaring ito. Balita pa nga si Kerwin Espinosa na baril, hindi ko malaman kung kabagay drug lord yun. Marami talagang kalaban yun sa Albuera. Na baril. Critical ngayon ang sitwasyon ni Kerwin Espinosa sa Albuera Leyte. Tumakbo kasi ito na, sipin mo, drug lord, self-confessed drug lord. Tatakbo ng mayor sa isang bayan, yung bayan na sinisira din niya dahil sa droga. Babalik siya doon. Kaya maraming nainis sa kanya, kaya binaril siya. Ganyan ang gagawin ng mga tao. What's the use kung lalapit ka pa sa mga kapulisan, sa korte? Pakawalan din naman di ba? So yan, walang ibang choice ang tao. Gagamit ng dahas yan. At I hope, doon sa mga kapulisan na ganyan ang ginawa, ang mga tao hindi talaga mapiko ng gusto at gagamit ng dahas. Hindi ko naman hinahangad yan kasi masama yan. Being a Christian, we're wishing for the harm to other people, other Christian also. So, pero ang ibang tao hindi natin mapigilan Ngayon sa estado ng Pilipinas ngayon with regards to the crime situation. Si Anson Kay, yung steel magnate na yung nagbibinta ng mga bakal. Nag-i-import yung bakal galing China. Ano nangyari? Kinidnap dyan sa Macapagal. Dinala sa Antipolo, pinatay. Nagbigay ng pamilya ng 60 million. 60 million ang binigay, pinatay pa rin. Ganyan ka. Kasi tuwing eleksyon, yan ang nangyayari. Kung alalahanin ninyo, yung mga previous election, yan ang nangyayari. At mayroon isang dating chief PNP dyan
na dating pulis, no, GPNP, di pulis, na naging senador, na yan ang pinaratang sa kanya. But these are only duda lang, mga duda lang noon na yan ang ginagawa. Kidnap for ransom, KFR. Ano pa siya, na siya daw ang protector ng mga nakikidnap. Pero later on, nalalaman na part din pala siya sa organization na nangidnap. At kilala na ninyo yan, kung sino yan. Nung kapanahonan niya, talagang maraming nagsasabi na involved siya sa ganyan. Ayaw ko pangalanan, pero alam na ninyo. At ngayon, tumatakbo siya ulit. Diba? Yan ang paratang sa kanya. Kaya nagkabanggaan siya sa mga tauhan niya mismo. Tauhan niya, nagkaaway-away sila dahil nga dyan. Siguro, gusto sabihin ng tao niya, gusto reveal ko ng katotohanan, kinakalaban siya. Kaya umabot pa nga sa korte yan eh. Kilala na ninyo yan. At ngayon, parang ano siya, gustong ipalabas, pero na siya talaga ang nasa matinong pag-iisip, matinong kalagayan. Alam naman natin, hindi tayo pinanganak ngayon lang, matagal na. Kaya kilala natin yan kung anong ginawa noon. Maraming unsolved crime noon. Maraming unsolved crime during his time. Matindi pa yung iba, sinunog pa nga yung iba eh. Di ba? So ngayon, ito nga yung kay Torre, kikita natin sinabi kung sinong nag-utos, hindi nila masagot. Sino ba talaga ang saan galing yung order na yan? Nahuliin si President Duterte na isasakay sa eroplano at dalhin sa Hague. Walang makasagot dyan. So, nakita natin na itong lahat na mga tao na ni PBBM talagang kino-cover up siya ng gusto. Pati sige po, sumusunod lang daw yung i-effect sa civilian authority ng pulis, kung anong sasabihin sa pulis, nasasama sila dyan sa operasyon na yan. Sumunod daw sila. At todo deny nila, pati yung DOJ, panay-deny, na hindi daw nila alam na nagpunta dito ng ICC, na ang daming nakaalam, na nakabilit pa sila dyan sa Midas Hotel. Mga special guest pa yung mga yan. At ang mga witnesses dyan, ini-interview. Paano kung nakakuha ng mga delicate na mga papilis na supposed to be sikreto at hindi pwede i-divulge sa publiko tulad ng mga bank accounts? Paano mo nakuha yan kung hindi nag-cooperate ang gobyerno? Ang mismo mga kapulisan, ang NBI, ang DOJ. Yan ang makikita mo. Kikita mo talaga na may sabuatan. At sinabi ni Senator Amy, whole of the government approach ang ginawa. Lahat ng gobyerno ng sangay ng gobyerno ay nag-cooperar para ma-extra judicial rendition si President Duterte. Yun ang katotohanan. Ang kalaban, ang buong gobyerno ni bangag na si Marcos. Ngayon, yung ibang senador naman nagsasabi, useless, parang kahit si Senator Robin nagsabi na wala na si President Duterte dito. Pero okay din naman yun na mabuyang-yang kung sino ba talaga ang gumawa ng problemang ito, ng kabalastugan na ito. Walang iba kung hindi ang administrasyon ni PBBM na yan. Silang lahat na involved dyan sa operation na yan. Kaya dapat doon sa committee report ni Senator Amy, magbigay siya ng suggestion at ituro niya talaga ang kapatid niya na siya ang namuno dito sa lahat para makapagbigay tayo ng desisyon na tama, na dapat natin purihin ng husto si Senator Amy sa ginawa niya. Kasi sasabihin na niya kung ano ba talaga ang katotohanan dyan sa pangyayaring iyan. At yan ang
involvement ng kanyang kapatid, being the mastermind. And of course, ang brain si, alam mo na, si First Lady. Dapat yun ang laman ng kanyang committee report. Dapat huwag na fourth hearing. Magbigay na siya ng recommendation kung anong gagawin. At magsampa na rin. I-suggest niya na isampa sa ombudsman yung, kung criminal case sa ombudsman, yung mga ginawa na rin na violation. Yung wini-wish niya na magkaroon siya ng kung sino mang merong reklamo sa kanya, i-file na lang yung kaso. Talagang ipafile ang kaso sa iyo. Dapat naman sa committee report ni Senator Amy, yun ang laman. So, mahaba pa itong mga usapin na to. Marami pang mga bagay na dapat natin pag-usapan with regards to the Senate inquiry na nangyari. Marami pa tayong dapat buting tingin, lalo na yung kay sinasabi ni Chief ex-Justice Ascona na talagang violation yung surrender na ginawa ni Puying. Sinabi naman ni Puying na talaga siya nagpa-surrender sa utos ni BBM yan, na hindi yan pwedeng gagawin kung walang treaty na nag-i-exist. At kailangan din hindi surrender ang gagawin kung hindi extradition. Ang sabi ni Puying, hindi tayo pwede mag-extradite dahil ang tao nang galing sa atin, kaya surrender lang daw. Nakita mo, hindi nga pwede ang surrender kasi ang surrender para lang sa mga alien na nagkasala dito sa loob ng Pilipinas. Yan extradition. Kahit na kasi pag surrender kasi kahit hindi mo dalhin sa korte, pwede, o sa local courts pwede yan. Kasi foreigner yan. Hindi naman foreigner President Duterte. So extradition talaga ang dapat na ginawa at yan ay dadaan sa korte at it is stipulated in the Article 59 of the Rome Statute na dapat yan ang gagawin. Meron ding sinabi si Justice Ascona na yung ginawa daw na pre-trial ni President Duterte, yan na raw ang cure doon sa hindi daw pagdala sa local courts ni President Duterte. I think hindi, presentation lang yun. Hindi yun, presentation lang yun ng suspect. Parang lang, anong term yan sa korte? Ini-identify lang yung suspect. Yun ang nangyari doon sa pre-trial. Pero hindi dinidiscuss doon with regards to yung Article 59. Kung nasunod ba yun ng Pilipinas yung ginawa na pag-surrender kay President Duterte sa ICC. So, iba yun. And I don't know kung magbigay na, kung dinidiscuss na ba as of this time yung case na yan. Kasi malamang yun na, naka-file na yan. So, dinidiscuss yan na yun. Kaya with regards to that matter, kailangan maingat ang ICC. Kaya maraming nagmamasid sa kanila. Ibabalansin nila yung pangyayari na yan. Kahit nasabihin natin kung anong means ang pag-surrender ni President Duterte sa ICC, hindi daw yung papansinin ng ICC. Kahit anong paraan, hindi ako maniniwala dyan. Kahit na ibang expert dyan nagsasabi, kailangan susundin yung Article 59 kasi yan ang batas nila. Kaya hindi pwedeng i-shortcut nila yan at papayagan nila na hindi yan dinggin. So, doon sa mga sinasabi ni Justice Ascona, talagang glaring ang katotohanan na talagang illegal yung ginawa ng administrasyon ng PBB. So, klarong-klaro. And there's a big chance na talagang si President Duterte ay mapakawalan. Hindi naman siguro kaagad. It will take kasi napakabagal ng sistema nila. Sistema ng ICC. So, magkantay lang tayo. So,
Meron pa tayong ibang i-discuss sana pero napakahaba na ng topic natin. Lalo na dun sa mga statement ni Secretary Boying Rimulya na parang gumagawa siya ng sarili niyang interpretation sa mga batas, no? With regards to the international humanitarian law, iba ang interpretation niya, iba ang basihan niya, na kinukontra naman ng ibang legal experts. So later vlogs ko siguro, i-discuss ko yan. Then marami pang mga aspeto doon sa hearing na yan na worth discussing para lalo nating maintindihan. So sa ngayon, hanggang dito na lang tayo dito sa vlog natin na to, dito sa broadcast na to, and I hope you will continuously visit Justin Talk News PH at pakiusap ko lang, lambing lang ng konti sa inyo doon sa hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe, and then try to press like para maayos na aangat naman konti ang channel na to. So with this, maraming salamat sa inyo sa pagnalo ninyo dito sa Justin Talk News PH, and good morning sa ating mga viewers dyan sa ibang bansa, lalo na sa United States of America, sa Canada, then meron din tayo mga viewers sa Japan and Hong Kong, thank you, and Australia, Italy, and of course Saudi Arabia. Maraming salamat sa pagpakinig ninyo dito sa Justin Talk News page, at salamat at good morning sa inyong lahat.